Ang Manila North Cemetery hindi lamang isang simpleng himlay ng mga yumao kundi isang buhay na saksi sa makulay at masalimot na kasaysayan ng lungsod ng Maynila at ng buong Pilipinas. Kilala rin sa opisyal na pangalang Cementerio del Norte, ang malawak na sementeryong ito ay may sukat na 54 hektarya o 540,000 square meters na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Cabecera, partikular sa San Andres Bonifacio Avenue, Santa Cruz, Manila. Sa pagdaan ng mahigit isang siglo, ito'y naging huling hantungan ng mga pinakatanyag na pinuno, bayani at artista ng bansa, habang kasabay nitong kinakanlong ang isang buhay na komunidad sa loob ng mga pader nito. Bago opisyal na naging sementeryo ang malaking lupain na ito, ang malawak na ari-arian ay bahagi ng isang masukal na burol at pampublikong lupain na kilala sa tawag na Paang Bundok. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang bahaging ito ng labas ng Maynila ay hindi pa nagagamit para sa malawakang libingan kundi nagsisilbing natural na hangganan at buffer zone sa pagitan ng sentrong administratibo at ng mga karatig na lalawigan. Ang Paang Bundok ay dugtong din sa malawak na lupain ng laloma na pagmamay-ari ng mga mayayamang pamilya at ng simbahang Katoliko. Ayon sa kasaysayan, ang lokasyong ito ay estratehiko ngunit liblib. Kaya naman ginamit ito ng mga revolusyonaryong Pilipino bilang taguan o tagpuan noong panahon ng himagsikan laban sa Espanya. Ang malawak at masukal na topografiya ng lugar ang naging dahilan kung bakit nakita ng mga sumunod na administrador na Amerikano ang potensyal nito na maging isang formal at organisadong sementeryo para sa malaking populasyon ng Maynila. Opisyal na itinatag at binuksan ng Manila North Cemetery noong 1904 sa ilalim ng pamamahala ng pamahalaang sibil ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pinuo ang sementeryo sa pamamagitan ng pagpasa ng mga ordinansa sa ilalim ng nooy Municipal Board of Manila upang tugunan ang lumalalang krisis sa sanitasyon at kakulangan ng pampublikong libingan sa lungsod. Bago ang taong 1904, ang mga katutubo at mamamayan ng Maynila ay inililibing sa maliit at siksikang sementeryong tulad ng Paco Cemetery at iba pang mga sementeryong parokya na pinatatakbo ng simbahang Katoliko. Dahil sa pagpapatupad ng bagong patakaran sa pampublikong kalusugan ng mga Amerikano, inihiwalay ang lupain ng Manila North Cemetery mula sa katabing La Loma Cemetery upang magsilbing opisyal at sekular na pampublikong sementeryo ng gobyerno. Ang disenyo nito ay binalangkas na maayos na may malalapad na kalsada at mga plots upang maging mukhang isang parke, nakabaliktaran sa magugulong libingan noong panahon ng mga Espanyol. Sa paglipas ng mga taon, ang Manila North Cemetery naging huling hantungan ng mga napakaraming mahalagang personalidad na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sa mga nakahimlay dito ang tatlong naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sina Pangulong Manuel Rojas na pumanaw noong 1948, Pangulong Ramon Magsaysay na namatay sa isang aksidente sa eroplano noong 1957, at ang Pangulong Sergio Osmeña na pumanaw noong 1961. Bukod sa kanila, dito rin unang inilibing si Pangulong Manuel L. Quezon matapos ibalik ang kanyang labi mula sa United States noong 1946 bago ito inilipat sa Quezon Memorial Circle noong taong 1979. Dito din matatagpuan ang mga labi ng mga bayani ng sining at panitikan tulad ng Makatang si Jose Corazon de Jesus na kilala bilang Joseng Batute na pumanaw noong taong 1932 at ang tanyag na aktor at hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. nililibing noong taong 2004 matapos pumanaw. Bukod sa mga individual na puntod, ang Manila North Cemetery nagtataglay ng mga kakaiba at makasaysayang plat na nakalaan para sa mga partikular na grupo ng lipunan na may malaking ambag sa kasaysayan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Mausoleum of the Revolution na itinayo noong taong 1915 sa ilalim ng pamamahala ng arkitektong si Arcadio Arellano. Ang mausoleyong ito ay nagsilbing pambansang bantayog para sa mga sundalo at revolusyonaryong nakipaglaban sa Rebolusyong Pilipino noong taong 1896 at sa digmaang Pilipino-Amerikano noong taong 1899. Bagamat ang ilang labi ng mga bayani tulad ni Apolinario Mabini at Melchor Aquino na kilala bilang Tandang Sora ay nilipat na sa kanilang mga sariling bayan. Ang struktura ay nananatiling isang mahalagang heritage landmark sa loob ng sementeryo. Mayroon ding mga nakalaang plots para sa mga Amerikanong sundalo, mga bombero ng Maynila na nasawi sa pagtupad ng tungkulin, at ang sikat na Boy Scouts Cenotaph para sa 24 na scouts na nasawi sa isang aksidente sa eroplano noong Hulyo 28, 1963 habang papunta sa 11th World Scout Jamboree sa Greece. Isang malaking bahagi ng kasaysayan at kasalukuyan ng Manila North Cemetery ay ang kontrobersya at isyong panlipunan na umusbong sa loob ng 54 na hektaryang lupain nito. Ang pinakamalaking isyu na kinakaharap ng sementeryo mula pa noong huling bahagi ng dekada 50 ay ang overpopulation o ang matinding pagsisiksikan ng mga patay at ng mga buhay. Sa pagtatansya ng pamahalaan ng Maynila, mayroong mahigit 1 milyong labi na nakalibing sa sementeryo na nagdulot ng kawalan ng sapat na espasyo. Dahil dito,
Ipinatupad ng pamunuan ng patakaran na 5 taon lamang ang kontrata para sa pag-upa ng mga pampublikong nicho o apartment tombs. Kapag hindi nakabayad ang mga pamilya ng o kulang renta pagkatapos ng 5 taon, ang mga buto ng nakalibing ay hinuhukay, inilalagay sa mga sako o kaya naman ay sinusunog upang muling pakinabangan ng mga nicho ng ibang pamilya na madalas maging sanhi ng emosyonal at moral na pagtatalo sa pagitan ng mahihirap na mamamayan at ng administrasyon. Kasabay ng kakulangan sa espasyo para sa mga patay ang pag-usbong ng isang malaking slum community o komunidad ng mga informal settlers sa loob mismo ng mga mausoleum. Tinatantsyang mayroong humigit kumulang 6,000 hanggang 10,000 buhay na residente ang naninirahan sa loob ng sementeryo, kung saan marami sa kanila ay doon na ipinanganak at lumaki. Ang mga pamilyang ito ay ginawang permanenteng bahay ang mga pribadong mausoleum, kung saan ang mga ibabaw ng nicho ay nagsisilbing higaan, kusina at sala. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng maraming isyu sa kalusugan at sanitasyon dahil sa kawalan-ligan na linya ng mga kuryente, malinis na tubig at maayos na palikuran sa loob ng mga libingan. Bukod dito, ang sementeryo ay naging sentro rin ng mga operasyon laban sa ilegal na droga at iba't ibang krimen, kung saan madalas magsagawa ng mga raid ang Manila Police District dahil sa pagtatago ng mga kriminal at paggamit sa mga libingan bilang bentahan ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng mga suliraning ito, ang Manila North Cemetery kinikilala sa pagkakaroon ng mga kakaibang nicho at mga arkitekturang nagpapakita ng yaman ng mga pamilyang nagmamay-ari nito. Marami sa mga mausoleum dito ay tinayo gamit ang mga stilong Art Deco, Gothic at Neoclassic ang disenyo na tila mga maliliit na palasyo o mansyon na may sariling mga gate, pintana at mamahaling chandelier. Isang halimbawa nito ay ang Tuason Legarda Family Mausoleum na nagpapakita ng karangyaan ng mga aristokratang pamilya noong unang bahagi ng 1900s. Mayroon ding mga nicho na may mga kakaibang itsura tulad ng mga replika ng mga sikat na relihiyosong sining tulad ng Pieta ni Michelangelo at mga naglalakihang statue ng mga anghel at santo na nagbabantay sa mga labi. Ang pamamahala sa Manila North Cemetery na nanatili sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila na patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang ayusin ang sistema sa loob ng pasilidad. Nitong mga nakaraang taon, naglunsad ang gobyerno ng mga programa para sa digital mapping at pag-computerize ng mga record ng mga nakalibing upang mas madaling mahanap ng mga kamag-anak ang lokasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga pagkilos din upang unti-unting ilipat ang mga informal settlers sa mga pabahay sa labas ng Maynila. Bagamat marami pa rin ang bumabalik dahil ang kanilang kabuhayan ay nakatali na sa pagiging tagalinis ng nicho, paggawa ng kabaong at pagbebenta ng mga bulaklak at kandila sa loob ng sementeryo. Ang sementeryo sumasailalim din sa malawakang paglilinis at pagkukumpuni tuwing sasapit ang undas o ang araw ng mga patay tuwing 1 at 2 ng Nobyembre, kung saan milyon-milyong Pilipinong bumibisita rito dahilan upang maging isa itong malaking hamon sa seguridad at trapiko para sa lungsod. Ang Manila North Cemetery hindi lamang isang simpleng lupain para sa mga patay kundi isang mahalagang pamanang pangkultura at makasaysayang monumento sa Pilipinas. Mula sa kanyang simula bilang isang masukal na burol sa paambundok noong bago ang taong 1904, nagbago ito upang maging salamin ng kasaysayan, sining, arkitektura at maging ng mga suliraning panlipunan ng bansa. Ang mga kontrobersyang kinakaharap nito tulad ng labis na populasyon, pag-upa sa mga nicho at ang pamumuhay ng libu-libong tao sa labi ng mga yumao ay nagpapakita na ang kasaysayan ng sementeryong ito ay patuloy na isinusulat araw-araw ng mga buhay na nananatili rito. Ang pangangalaga sa mga makasaysayang mausoleum at ang mga maayos na pamamahala sa pasilidad ay nananatiling isang malaking responsibilidad para sa pamahalaan at mamamayan upang mapanatili ang dignidad ng mga yumao at ang kaligtasan ng mga buhay.